Ang gabi mga kabayaning Pilipino, dito na naman tayo ngayon para sa pagbigay ng komento at reactions, no, regarding doon sa extradition treaty na law. Extradition treaty law ba yun tawag doon? So correct me if I'm wrong, no? Meron kasing naglabas kasi ng statement ang Supreme Court, ang Korte Suprema, no, bago lang, about sa extraditions. So pag once itong ruling ng extraditions na nilabas ng Korte Suprema, malaki ang impact nito or epekto doon sa nangyari kay PRD. Kasi base kasi doon sa statement, no, based on sa kino-quote ng Korte Suprema, doon naman sila nagano sa section 5 ng constitutions na only the court or ang Korte Suprema ang may karapatan, no, if ever na pwedeng i-extradite ang tao o hindi. So ibig sabihin malinaw, so the Department of Justice or yung DOJ, so wala silang papel o kapangyarihan na mag-i-extradite ng tao, no, kagaya like for example doon kay Pangulong Duterte, kasi nga only the court can have a power to extradite, to use the extraditions, no. So ngayon ito usaping legal kasi ito mahirap natin na magbigay kaagad tayo ng conclusions na hindi natin napag-aralan. Although tayo mayroon naman tayong konting alam sa batas, konti lang naman, hindi naman as in 100%, no, konti lang. Although ME criminology student, but napag-aralan naman din natin. Pero sa pagpupulis kasi light lang talaga yung mo dyan, kaya we need to explore more knowledge para mas lalo pang madagdagan, karoon ka ng broaden about sa mga batas, yung broaden knowledge, no, with regards to the laws. So ganyan ang mga pulis, kaya maging talaga yan sa kanila na hindi sila titigil sa pag-aaral kasi batas ang. So ganito kasi yan no, our law enforcement administrations or sa pag mag-aral ka ng criminology, mayroon kasi subjects doon ng LIA. So yung law enforcement administration, so sa LIA kasi it is composed of 5 pillars yan doon nakalagay. So first, the law enforcement, which is the police, no? Then the second is the prosecutor, then the third one is the court, then the fourth is the corrections, and then the fifth is the community, no? That is the 5 pillars, no? Ito yung pundasyons. Napansin nyo dyan sa Department of Justice, meron siyang mga pundasyon ganon, 5. So that is representing about the pillars of the law, the constitutions, no? Kahit sa Supreme Court, so pillars siya. Yan yung foundations ng batas natin. Okay, so proceed sa law enforcement, which is the police. Then sa police kasi nagsa-cycle lang kasi tayo sa police, no, apprehensions, then arrest the persons, apprehend, then present it to the prosecutor, then doon na magpa-file ng kaso. If the prosecutors, no, found out that there is a probable cause sa kaso,
then ipapile na nila yan doon sa korte. Then after all, ang korte, yun yung magbibigay ng final judgment. Now, if the person is guilty beyond reasonable doubt, so that is a final judgment, final vindications of the case, so adjudications, so adjudicate. And then, pagkatapos noon, ipo-forward na sa corrections. So, through Mitimus order, so kailangan yung proper turnover ng suspect, no? So, magiging inmates na siya. So, dito pa kasi sa prosecutor, sa law enforcement pa kasi, detainees pa lang yan siya. I-detain muna siya. Tapos, abang pinoproseso pa yung kaso. Tapos, pag masintensyahan na siya, na magkaroon na ng final judgment, yun na yun, yung magiging inmates na siya. So, ipo-forward na siya sa corrections, sa, ganon yung proseso. Then, after that, after niya mag-serve ng sentence, after na niya maservisyohan yung penalty, yung punishment na binigay ng korte sa kanya, so ibabalik na naman siya sa community. So, yan yung tawag natin, ano na siya, retributions, no? Pagbabagong buhay na. So, magano na siya doon, hindi na siya commit ng crimes kasi nga magbabagong buhay na siya, nagkaroon na siya, lalo na yung mga parolees at saka mga probationer, no? Lalo na at isa pa yung mga nabigyan ng pardon, absolute saka conditional pardon. So may mga ganung conditions na nabigyan ka ng parole kasi gawa nung nagpakabait ka sa so nag-deduct sa punishment, sa mga penalty doon na while you're serving your sentence, no, your punishment. So nagkaroon ng deductions, kaya naka-apply ka as a parole or a probationary. But doon sa mga doon, there is a certain conditions, no, na dapat sundin mo once you're a parolee or a pardonist. So, or a probationist. So, may mga certain conditions siyang nilalatag ang gobyerno. Kaya kailangan mo talaga siyang tuparin at sundin. Ngayon, pag hindi mo yung masunod, so ibabalik ka. Ibabalik ka sa no, kasi nga you are under the provisions, no, parolee or probationers or pardonists, tapos you commit crimes, so hindi mo nasunod yung mga conditions na iginawad ng gobyerno sa'yo, kaya uhulihin ka and then you still continue to serve the sentence. So ganon ang magiging impact, no. And then okay, ito ngayon naglabas ng statement ang court about doon sa extraditions. So nakasaad kasi doon, correct me if I'm wrong, no, hindi naman malawak yung knowledge natin regarding sa batas Nakasaad kasi doon, nilagay kasi doon na only the court can justify about the extraditions. Sila lang ang may karapatan na sa tao kung pwede ba nila i-extradite or hindi. So ibig sabihin, itong prosecutor, the Department of Justice, no, so wala silang karapatan na gumawa ng mga ganung hakbang kasi ang nakalagay nga lang doon is only the court So nagkaroon to ngayon ng impact doon sa ginawa ni former Secretary Boyeng Rimulya, yung about sa pag-extradite kay former President Rodrigo, no, Duterte. Bakit? Kasi 'di ba, ang sinasite niya doon is about the international humanitarian law. Kaya pag once nagkaroon na daw ng so mayroong karapatan ang DOJ na mag-i-extradite ng tao na pwede nilang i-forward doon sa iba na
nag-ano din ng kaso kagaya din nung ginagawa nila. Pero ito, ngayon nagkakaroon siya ng conflict of interest. Yung statement na nilabas ngayon ng Korte Suprema at ng the DOJ. So nagkaroon ngayon ng banggaan, no? Bakit? Kasi nga base doon sa statement only the court. So, 'di ba ganoon naman talaga? Correct me if I'm wrong, no? Ang korte, kaya nga ang prosecutor, di niya pwedeng pangunahan ang Korte Suprema. Kasi ang korte ang nagbibigay ng final vindications sa kaso. Kagaya nung may aksidente. Tapos nakita ka ng tao diyan nakahandusay. Nagkaroon ka kaagad ng conclusion, ay patay na yan. Hindi ka naman doktor para husgahan mo kaagad yung tao. Only the doctor can justify if the person is dead already or not. So ang sa atin, as long as makita natin yung tao, kailangan natin siyang tulungan, i-revive hanggang sa abot ng ating makakaya. So wala tayong karapatan husgahan siya na patay na yung tao kasi hindi tayo doktor. Ganon din yung sa korte. No? Only the judge can justify if the person is guilty or not, no? For the crimes charged against him or her, no? Ganon. So si DOJ wala siyang karapatan na pangunahan ang Korte Suprema. So yun ngayon yung nais natin ipaabot, ipaliwanag. Bakit na magkakaroon na siya ng conflict of interest sa dalawang parties ngayon. So antabayanan natin mga kabayani Pilipino kasi maganda to So since naglabas na ng statement ang Korte Suprema, ano na lang natin subaybayan na lang natin kung ano na yung kasunod regarding doon sa habeas corpus na pinail ng kampo ni former president doon kina Tory, kina DOJ secretary, no? And then the rest. So nagfile kasi sila ng habeas corpus. Kaya yun yung antabayanan natin. So hanggang dito na lang muna tayo mga kabayani Pilipino. Maraming salamat po. At sana ipatuloy niyo pong subaybayan or suportahan ang channel nito. Maraming salamat po.